pagpunta ko doon sa church, na Assemblies of God, magkano si Pastor ako, magalit. Nagpapatay na ngayon ng manok. Salamat, unang mission ko, manok. Nakita ko doon sa pangalawang gulay sa dito. Kakain na kami, tapos ako magsalita, nag-pitch na ako. Masasarap mag-pastor! Lord, sarap! Kasi may nakikita ko masarap eh. Yung kakain na, umupo na si pastor. Nakakita ko, jackpot. Pagbukas ko, ang bukas ko sa luyot na may tubig. Saan yung manok? Walang madaling misyon. Alam niyo, pinakamasarap na ubas, pinakamasarap na dukat, yung dulo ng sanga na walang umabot. Yun ang pinakamatamis. Yun ang paglilingkod. Dali po akong siman. Ani kita. Ani kita. Ito naman ang buhay. Diba? One time, nagdaan ako sa barko, nagtatrabaho ko, ba't ako umiyak? Kasi naman ako. May pera ako, dami kong cellphone. Anong po? Sabi ko, bakit ako malakot yun pala? Unless you seek for your purpose, hindi ka maligimalik. Anong put ng buhay? Dolyar sa ngayon mo, malukot ka pa rin. Ngayon lang dolyar, masaya eh. Hindi tayo sa umiyak ko, nakita ko may pagkain ha. Dahil alam ko po na may gagawin ng Diyos ngayon sa gabi. Amen. Amen. Destined kami ni Pastor Ed na mag-give FB friend for a purpose. Whether you like it or not. Like? Ang sarap mag-mission. Ang mission po parang agila eh. You will see. Amen. Walang agilang tamad. Eh, si Pastor na lang. Si Pastor naman. Mamamatay Pastor na maaga. Hello. Hi. Gusto niya bumaba buhay ni Pastor Ed, tulungan niyo siya. Amen. Hindi naman Pastor na magsasakripisyo para sa gawain. Dapat mas lalo tayo mga magagawa. Mahirap maging Pastor. Maganda lang sa pangalan. Di ba, puyat ako ngayon? May tumawag sa akin, galing doha. Madaling araw. Hindi pa nga ako. Kaya nga wala akong PowerPoint, tinapuyat ako eh. Pero ito may power kahit na walang point, di ba? Sabi ko, bakit ito tumawag? Gising ko. Gising nga ako, gising mo. Ito mabigat. Dahil sa hindi ako nakasagot, ako yung tumawag sa kanya. International call. Alam niyo kayo mga pastor? Ay kami nga, di cool. Ay ko, ano, basta ka na dyan, pastor? Okay ka na? Oo! Okay lang. Hindi naman. Okay na ito. Sabi ko, ano? Alam mo ito? Ang problema ng 24 hours. Kaya itong pastor eh. Amen? Ngayon pag ginagawa, ngayon mga magagawa, pag may pagkukulang ng pastor, punahan natin. Ipintasan mo si pastor, puro gala ng preaching. Pinapatamaan ako. Amen? Eh, ganun, mas masama kung ang pastor di nagpapatama. Masama nagpapalinig. Kasi pag pinarinig ganun ka, hindi ka mahal. Pag tinatamaan ka, mahal ka nun. Oh! Kaya nga agila, susunod din yung gagawin yung iglet eh, para lumipad. Sometimes God allow pain to create change. Minsan, hayaan ka mag-isa. Hindi mo, basta nagpapasimula, iniwanan ni sister. Alam niyo, pinakamasarap na season sa pagpapastor, sa magagawa, iniiwan ka. Kasi wala kang asahan ko diyan. Amen. 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 Isaiah chapter 3, sabi ng verse 1 up to 5, aalisin ko tinapay, aalisin ko tubig. Para makilala mo yung kailangan mo. Sino may boyfriend? May practice? Ay, may practice ba? Pag-aaway ng boyfriend, ibang ganyan pakiramdam pag nag-worship. Take my love. Pero pag okay sila ng girlfriend, take
Nakakaya! Ang pagsamba mo nakabasa ay sa kailangan mo sa kanya. Hindi ganun ang paglilingkod, kaya nga sacrifice, ang ganda ng pangalan. Kaya sabi ko sa amin, babaguhin ko pangalan church namin, Church in the Wilderness. Biblical no? Pastor, Acts chapter 7 verse 38. And God told Moses, Moses, let my people go, the church in the wilderness. Kasi ngayon, pagandahan ang pangalan. We need Christian fellowship. Kaya maganda, this sabi mo, ang tunay na picture ng simbahan na tutunan ng tamang buhay. Amen! Pinatulad ka mag-sakripisyo, hindi yung kontento ka na. Ako yung nagpasimula nagkumaawit, pero hindi ako babayad na aawit na lang ako. Pero parang mga mukha namin dito. Ay, nag-aaway kami eh. Alam mo, gusto para wala kayong mga away, kumanap ka ng ministeryo, kumapas. Amen. Amen? 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 Amen. Pagdali din isa sa church. Ano pa, ang galing mag-isa ka? Ako, naranasan ko na mag-isa. Noong araw, nung bago-bago kami gusto, di niya pa maintindihan yung ginagawa ko. Pag nag-division ako ako lahat ng bagay. Mama, alis na ako. Alis ka na. Pakalawang mission ko. Mama, alis na ako. Sige, bye, God bless. Nagtatrabaho naman minutes ko. Ngayon, nag-resign na yan. Sabi ko, Papa, totoo pala yung mga sinasabi mo. Sabi ko, ikaw lang din naniniwala eh. Biro lang yan lang. Pero man ako dapat ipagpasalamat. Isang pastor, magkaroon siya ng asawang sumusuporta sa kanya. Amen! Di ba ako nagpapasimula? Amen! And forget not all his benefits. Alam mo sa ibang translation na sabi sa Hebrew Bible, and forget not all the acts of God. Kasi hindi lahat ng gagawin ng Diyos nakasarap mo. Minsan ang ang dinitisyon ng hirap tinuturuan ng magbilis. Kaya sa mga magulang, huwag mong i-withdraw dito. Naturuan yung anak. Di ba namin bugang ama? Bugang ama. Mama naman eh. Correct me if I'm wrong. Bugang ama talaga. Ang ibig sabihin ng prodigal sa English term, spend all his possession. Totoo naman eh. I-spend ng father lahat ang possession sa kanyang anak. Kaya ikaw magulang kang napagmahal sa anak, prodigal parents ka. Ayun na. Lahat ang pasensya ibibigay mo sa anak mo. Totoo naman, minsan ganun eh. Sabi sa akin, minsan kinakausili ko, Pastor Ben, mabait naman ako dito. Bakit ang mga demonyo? Hindi mo naman bilahanin eh. Amen tayo doon. Minsan, ang bait-bait na magulang ang anak. Ang anak, alam mo, minsan sabi ko nga, Lord, bakit na pinahitulit ko? Gusto lang nalalaman ko eh. Para umangkas tayo doon sa pagwagay-wagay ng pakpak na. Amen. Amen. Kasi hindi naman yung nanay ang magdadala sa'yo sa Panginoon eh, kundi ang Diyos. Ang pakpak, it symbolizes the grace of God. When the Bible talks about the eagle, it talks about faith, victory, and grace. Hindi mo kayang lumipad mag-isa, kailangan mo na pagsabay sa Diyos na lumipad sa kanyang mga kisipan. Maaaring ngayon nakikita mo, anak mo hindi magbabago. Hindi ko totoo yan. Hindi totoo yan. Ewan ko, sa gabi ito, meron akong alam. May magulang dito na nahirapan sa kanya. Ginawa mo na lahat eh. Binigay. Sumuhay. Ibigay mo sa pakpak na tayo. Tingnan mo sa pinakamalawak na pag-unawa. Sa taas mo titingnan. Ano sabi ni Asaph sa 73 ng Psalm? Bakit yun sabi niya? Aligo naman Diyos, bakit ang pangit ang nagaganap sa akin? Pero pagdating sa 70 ng sabi doon, but when I went to the sanctuary, I understand the will. Yes. Pag nasa lugar ng Diyos, maunawaan mo kung paano unawain yung mga tao sa paligid mo. Kaya mahirap pagkatawad kung wala ka sa pakpak ng Amen. Mahirapan ka. Lahat ng reasoning gagawin mo, pero pag nakita mo yung mata ng Diyos sa pagpapatawad, sasabihin lang siya ng Panginoon, anak, pinatawad kita, kailangan mo rin magpatawad. Mata ng Diyos yun eh. Yun yung agila ng Diyos. Kahit anong masamang ginawa sa'yo, kailangan mo magpatawad. Because the happiest people in the world, yung nagpatawad.
forgiven, whose sins are covered. Kaya ang blessedness, it start nung kumilala ka na sa Diyos. Nung napatawad ka. Hindi nung tumama ka sa loto, sa waiting, hindi doon. Your blessing starts nung nakilala mo ang Panginoon. That's your blessing. Kaya kung anumang hirap na dinadanas mo ngayon, kung kasama mo ang Panginoon, that is your blessing. Darating din yung panahon natin, amen. Alam niyo ba ang pinakamagaling sa ugali ng agila, mga kapatid? Ang agila lang ang natutuwa sa bagyo. Research ko kagabi eh. Only the eagle has this enjoyment doon sa storm. Sabi ko, Lord, why? Dito po lang sa bagyo, ang eagle hindi na pumapanak. Nag-play ka lang siya. Kaya, Hindi na nalaman yun, ano? Henyo word yun. Anong pwedeng aral na kita doon? Kapag may problema ka, huwag ka nang kumampay. Minsan ginawa mo na lahat ng i-reset mo. It is not your idea. Let God do His will. Amen. Ano sabi sa Job chapter 38? God spoke to the storm. Minsan naman usap ang Panginoon sa mga bagyo kasi bakit? Kaya na dapat kang mag-live, Lord, anong gusto ko? Iniwan ako ng asawa ko. Pakpak na pakpak. Susunod niya sa asawa sa kabit niya. Awa yan! Gera yan! Sabong yan! Amen! Amen. Let God do His will! Amen. Let God do His will! Pag dumating yung problema, i-glad ka lang, Lord. Sana ko utang ko kasi yung bomba nito. Mali! Always think of God's promises. Psalm 139, your promises is so, sabi ng plenty. Ang dami mong pangako. Ano kung makapagyan sila, siksik-ibig lang. Pag problema, magandang pangako mo. Kasama mo ang Diyos kahit saan ka mo. God is with us. Even to the storm. Bakit hindi problema mag-glide ka lang? Saan ka mag-glide, Pastor? Doon sa mga pangako ng Panginoon. Panginoon lang ito, di ba ko papabayan? Panginoon, iwan mo na ko asawa ko. Angelica, nagigaw ang aking asawa. Amen? Panginoon, yung tanga pa, ito ikaw magbabayad. Eh, pagpunta ng Mumbai, sino? Saan ang ano mo? Ito, kaya siya tayo. Pag dumarating na yung problema, tingnan mong lagi sa itaas ng pangako. Eh, sabi ng Romans 12, verse 2, be transformed the renewing of your mind. Kapag nag-living sacrifice ka na, dapat transform yung mind. That is God's wisdom. Tingnan niyo ito. Kunti pa. What is my benefits, Pastor? 2 Peter chapter 1, verse 3. He has given us every precious promises that we can live in this life and afterlife. Galing. Kapag nasa Diyos ka, bilangin ka! Amen! Trabaho ka pa. Amen. Amen? May langit ka, hindi ka lang tutulad pumunta sa langit siya, eh tayo maraming magulang, ayaw magkakawin ng anak. Doon lang sa simbahan. Pag ikit ka, Mama, mapapastan ako. Hindi eh. Pag tinawag ka ng Panginoon, tuturo ka niya kung paano ka mabubuhay. That is the character of paligid. Tuturo ka. Kaya ang lumipad. At kapag alam nilang babagsak ka na, sabi doon, He will carry you. Ayun ang magaling sa Diyos eh. Alam niyo ba? Sabi na isang tribo, pinunta ako sa Benguet kasi nag-mission ako sa Benguet. Gusto yung sumama. Makakandang, ganda-ganda puhan niyo. Pagpunta mo ng Baguio, dahil ka ng 9 na oras, ano ka 9 oras? Sarap. Hindi ako mamatay tubo. Pinahiglag ako, sabi sa akin ng mga igorot, bilang pastor, gwapo-gwapo, hindi na ng loob. Alam nyo na, ando na ako sa clip ng Benguet, dito doon. Dito ba ako liligay sa mga mami? Balikin mo sa church, alam nyo, balik ako. Nakita ko doon ito nga eh, sa pag-imisyon, ang pinakamaganda ng salita ko, pagsubo ng word sa pag-imisyon. Abandon mo na lang eh. Pag tinawag ka, i-renew mo na. Hindi. Tinawag ng Diyos. Hindi na ako mag-wait, bingo na lang. Nagbago pa lang ang avenue. Eh, ganun din yan. Kaya
paspas, walang paglago, hindi kasi nakita yung total na benepisyo. Sabi doon, binigyan ka ng pangako, dakilang pangako para makatakas sa mundong ito. Kasi kung ang pakikinggan mo yung pangako ng asawa mo, yung kapitbahay mo, yung kapatid mo, sa abroad, kiseres, katapusan, patay ka. Inagbabago yun eh. But the love and the promise of God endures forever. Magdilim ang araw, mundo'y maglahuhan, ikaw pag-asa, at wala nang iba. Magdilim ang araw, mundo'y maglahuhan, ikaw pag-asa, wala nang iba. Mayroong Diyos na kasama mo, saan man siyang gumagabay sa'yo. At sa panahon, parang wala ng pag-asa, dumarating ang pag-ibig niya at sigla. Kung minsan ay nabibigo, tiwala mo naglalaho. Pakinggan mo mga pangako niya sa'yo. Mahal kita, aking anak, kahit ika'y nagkukulang. Kahit ako'y sinasaktan, di ka pa rin iniiwan. Naghihintay pa rin ako sa tulay mong pagbabago. Ganda naman nauuhaw ako. Gusto niya mabuhay ka ng payapa, lumipad ka ng tulad ng agila. Alamin mo mga pangako ng Diyos. Tanda lakas. Psalm 46 verse 10, stop the war, stop the conflict, and look back, ayun ka. Psalm 20 verse 7 to 8, some trust in chariots, some trust in horses, but we trust on the name of the Lord. Yung sang doon, yung walang Diyos, but we trust in the name of the Lord. 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 Sa Diyos, lilipad tayo sa baysa.